Sa The Boys, ang mga superhero ay tinatrato na parang mga celebrity, na walang mas iginagalang at ipinagdiriwang kaysa sa superhero team na kilala bilang 7. Nariyan ang kanilang narcissistic at psychotic na pinuno, Homelander, na karaniwang isang masamang Superman. Ang A-Train ay may sobrang bilis, ang The Deep ay nakakausap ng isda, si Queen Maeve ay may sobrang lakas, ang Black Noir ay maaaring muling buuin, at ang balat ng Translucent ay maaaring maging hindi masusugatan at hindi nakikita. Ang mga mayayabang at tiwaling bayani ay nagtatrabaho para sa mega corporation na Vought International at higit na nagmamalasakit sa kanilang pampublikong imahe at ang mga benepisyong ibinibigay ng pagiging sikat kaysa sa hindi mabilang na buhay na mailigtas ng kanilang mga superhero. Ipinakilala sa atin ng Season 1 na nogram The Boys si Hua Campbell, na ang kasintahang si Robin ay aksidenteng napatay sa pamamagitan ng pagkasagasa sa super speed ng A-Train. Si Hua ay nawasak sa pagkawala, at nagalit kapag ang A-Train ay nahaharap sa walang epekto. At iyon ay nang makilala ni Hua si Billy Butcher, pinuno ng Boys, isang vigilante group na naghahanap upang ibagsak ang 7 at ang kanilang mga tiwaling pinuno ng Vought. May personal na sama ng loob si Billy laban sa Homelander, dahil ginahasa at pinatay ng superhero ang asawa ni Billy na si Becca. Kasama sa iba pang miyembro ng Boys ang Mother's Milk at Frenchie. Nagagawa ng The Boys na mahuli at mapatay ang miyembro ng 7 na si Translucent, habang nag-aaral din ng higit pang impormasyon para makatulong na ilantad ang Vought and the 7. Nalaman nila na si A-Train ay may lihim na kasintahan na nagngangalang Popclaw at umiinom siya ng gamot na tinatawag na Compound V para palakasin ang kanyang kapangyarihan. Pinipilit ng The Boys si Popclaw na maging kanilang impormante, at itinuro niya sila sa kanilang supplier ng Compound V, ang Triad. Pumasok ang The Boys sa isang Triad hideout at natuklasan ang isang superpowered test subject na pinangalanang Kimiko na binyansagang, ang babae. Ang babae ay sumali sa Boys at bumuo ng isang relasyon kay Frenchie. Nang matuklasan ng A-Train ang pagkakanulo ni Popclaw, pinatay niya ito. Samantala, si Vought ay nagsimulang magsagawa ng mga audition para sa isang bagong miyembro na sumali sa 7 kasunod ng pagreretiro ng isang miyembro na kilala bilang Lamplighter. Ang optimistiko at may mabuting hangarin na si Annie ay tinanggap upang sumali sa 7 bilang superhero na Starlight, ngunit mabilis na nalaman na ang kanyang mga bayani noong bata pa ay hindi gaanong kabayanihan gaya ng inaakala niyang magiging sila. Pinipilit siya ni Vought na magsuot ng nakasisilaw na kasuotan at ang Deep ay sexual na inaatake ang kanyang nangungunang si Annie upang mabilis na madismaya sa kanyang bagong tungkulin. Kung nagkataon, nakipagkita si Annie kay Hua, at nagkaroon sila ng isang romantikong relasyon. Sila ay nag-uudyok sa isa't isa na manindigan para sa kanilang mga paniniwala at magbuklod sa kanilang ibinahaging pagkamuhi para sa 7. Sa isang press conference, humiwalay si Annie sa kanyang nakaplanong script at sinabi sa publiko ang gawin ni Vought at ang kanyang sexual na pag-atake sa mga kamay ng Deep. Bilang tugon, pinaalis ni Vought ang Deep mula sa 7 at pinilit siyang maging bayani sa mas maliit na merkado ng Sandusky, Ohio. Nang malaman ni Billy ang tungkol sa relasyon ni Hua kay Annie, pinilit niya itong lihim na pagsamantalahan para sa impormasyon kung paano pinakamahusay na may tatalo ng Boys ang 7. Nang malaman ito ni Annie, sinira nito ang relasyon nila ni Hua. Sa buong season, natuklasan ng Boys na ginagamit ni Vought ang Compound V sa mga bagong silang na sanggol para lumikha ng mga superhero sa hinaharap na maaari nilang pataasin at pagkakakitaan. Ang katotohanan tungkol sa kanyang superpowered na pinanggalingan ay sumisira kay Annie. Samantala, ginagamit ng Homelander ang Compound V upang lumikha ng mga terorista na maaaring labanan ng 7, na nagpapalakas sa kanilang kahalagahan at kapangyarihan. Sa Season 1 finale, ipinakilala ni Billy si Hua kay Colonel Grace Mallory, tagapagtatag ng Boys. Siya ay huminto sa kanyang misyon na ibagsak ang 7 matapos na patayin ni Lamplighter ang kanyang pamilya. Sa kabila ng mga pakiusap ni Billy para sa kanyang tulong,
tumanggi si Mallory. Ngunit ipinahayag na ang Homelander ay nagkaroon ng komplikadong romantikong damdamin para sa executive ng Vought na si Madeleine Stillwell. Binalaan din niya si Hua na walang pakialam si Billy sa mga boys o sa kanilang misyon na bigyan ng hustisya ang Seven, at puro paghihiganti laban sa Homelander. Samantala, tinutuklas ng Homelander ang mga lihim niya. Sinabihan siya ng Stillwell at Vought na si Becca Butcher ay nabuntis sa kanyang anak at namatay kasama ang sanggol sa panganganak. Hinarap ng Homelander si Dr. Vogelbaum, isang dating siyentista ng Vought na nagpalaki kay Homelander pagkatapos na ibigay sa kanya ang kanyang kapangyarihan, at nalaman ang isang nakakagulat na katotohanan tungkol kay Becca. Ang Homelander ay pumunta upang harapin si Stillwell tungkol sa kanyang pagkakanulo, ngunit natagpuan lamang na hawak ni Billy ang kanyang hostage at tinakpan siya ng mga pampasabog. Inihayag ng Homelander kay Billy na si Becca ay buhay pa at nanganak ng isang anak na lalaki, pagkatapos ay pinatay si Stillwell mismo. Dahil pa rin sa paghihiganti, pinasabog ni Billy ang mga pampasabog. Iniligtas ng Homelander si Billy mula sa pagsabog at inihatid siya sa lihim na tahanan ni Becca at ng kanyang 8 taong gulang na anak na si Ryan. Isang nagulat na Becca at Billy ang nanunood habang ipinakilala ni Homelander ang kanyang sarili sa kanyang anak, at ang mga mata ni Ryan ay kumikinang na pula na may parehong kapangyarihan tulad ng kanyang ama. Sa Season 2 Nanograms The Boys, sinimulan ng Homelander ang pagsasanay sa kanyang anak na si Ryan sa kanyang mga superhero na kakayahan, na labis na ikinalungkot ni Becca. Samantala, nakikipag-usap din ang Homelander sa kanyang amo, si Vought CEO Stan Edgar, na naglalagay ng bagong bayani, Stormfront, sa Seven. Lumalabas, ang Stormfront at Homelander ay talagang isang perpektong tugma, dahil ang Stormfront ay lihim na isang puting supremacist na gumagamit ng kanyang mga kapangyarihan upang suportahan at itaguyod ang kanyang racist agenda. Ang Homelander at Stormfront ay pumasok sa isang relasyon, at ang dalawa ay nagsimulang maglabas ng pinakamasama sa isa't isa. Sa ibang lugar sa Seven, gustong-gusto ng Deep na makuha muli ang kanyang pwesto sa roster at sumali sa Scientology-like Church of the Collective para tumulong sa rehab ng kanyang imahe, na kinabibilangan ng arranged marriage sa isang babaeng nagngangalang Cassandra. Ang A-Train's Compound V addiction at withdrawals ay nagpapahina sa kanyang kapangyarihan at siya ay sinipa mula sa koponan, na humantong sa kanya na sumapi rin sa simbahan. Nagsimulang makonsensya si Queen Maeve sa kanyang pakikipagsabuatan sa mga kontrabida na aksyon ni Vought at nagsimulang maghanap ng mga paraan para tanggalin ang kanyang mga amo. Sa pagtatangkang panatilihing nasa linya si Maeve, inihayag ng Homelander sa publiko ang kanyang relasyon sa isang babaeng nagngangalang Elena. At pagkatapos ay mayroong ani, na patuloy na nakikipagtulungan kay Hua upang ilantad ang katiwalian ni Vought. Inihayag ni Annie sa publiko na ginagamit ni Vought ang Compound V para gumawa ng mga superhero. Sa ibang lugar, ang titular na boys ay naging wanted na mga pag-anti matapos sisihin si Butcher sa pagkamatay ni Madeleine Stillwell. Nalaman nila ang tungkol sa isang bagong superpowered na terorista at sinubukang humingi ng tulong mula sa kanilang CIA contact na si Raynor. Ngunit ang ulo ng ahente ay sumabog habang siya ay pinatay ng isang hindi kilalang superpowered na kontrabida. Nakipagkasundo si Butcher kay Mallory para hulihin ang terorista kapalit ng pagbibigay nito sa kanya ng impormasyon sa lokasyon ni Becca. Natuklasan ng The Boys na ang terorista ay talagang kapatid ni Kimiko, si Kenji. Habang sinusubukang dalhin si Kenji sa CIA, pag-atake ng Homelander at Stormfront, na nagresulta sa pagkapatay ng Stormfront kay Kenji at ilang iba pang mga inosenteng sibilyan. Sinisisi ni Stan Edgar ang pagkamatay at pagkasira kay Kenji, gamit ang kaganapan bilang patunay ng pangangailangan ng pitong, at sinisisi ang Compound V sa mga rogue na siyentipiko na nagtatrabaho para sa Stillwell. Ibinigay ni Mallory kay Butcher ang lokasyon ni Becca, ngunit nang subukan niyang iligtas siya, tumanggi itong umalis nang wala si Ryan, na hindi tinanggap ni Butcher.
Binibigyan din ni Mallory ang boys ng impormasyon tungkol sa isang superhero na pinangalanang Liberty. Lumalabas, si Liberty talaga ay Stormfront, na mas matanda kaysa sa kanyang hitsura. Siya ang balo ng tagapagtatag ng Vought na si Frederick Vought at ang unang naturukan ng Compound V, na ginawa siyang unang superhero sa mundo. Oh, at isa rin siyang Nazi na nakipag-socialize kay Hitler. Nakikipagtulungan si Annie sa mga boys habang sinusundan nila ang mahiwagang Sage Grove Psychiatric Hospital. Doon, natuklasan ng grupo na sinusubukan ni Vought na patatagin ang Compound V sa mga paksang nasa hustong gulang. Nabawi nila ang isang grupo ng mga nagpapatunay na ebidensya at nakuha pa ang dating miyembro ng Seven na si Lamplighter, na nagtatrabaho sa ospital at pinangangasiwaan ang mga bihag na mga pasyenteng napakalakas. Dinala ng The Boys si Lamplighter kay Mallory, na matagal nang naghiganti sa supe sa pagpatay sa kanyang pamilya. Nagsisisi si Lamplighter at pumayag na tumstigo laban kay Vought sa korte, na naging dahilan upang maligtas ni Mallory ang kanyang buhay. Para sa kanyang pagkakasangkot sa boys, ipinaaresto ni Vought si Annie at inilagay sa isang superpower na selda ng bilangguan. Kinumbinsi ni Hua si Lamplighter na samahan siya sa paglusot kay Vought para iligtas siya, ngunit sa loob, pinatay ni Lamplighter ang kanyang sarili. Nagawa ni Starlight na lumabas sa kanyang selda at nakatakas sa tulong ni Maeve. Kung walang Lamplighter bilang saksi, kinukumbinsi ni Butcher si Dr. Vogelbaum na tumstigo laban kay Vought. Nakipagtulungan ang boys at Mallory kay Congresswoman Victoria Newman para patalsikin si Vought sa korte, ngunit sa panahon ng pagdinig, muling bumangga ang misteryosong superpowered assassin, na pinasabog ang mga ulo ni Vogelbaum at ilang iba pang mga dumalo. Sinubukan ni Hua at Annie na kumbinsihin si Maeve na tumstigo laban kay Vought, ngunit tumanggi siya. Pagkatapos ay tinulungan sila ng A-Train na ilantad sa publiko ang nakaraan ng Nazi ng Stormfront, sa paniniwalang ang pag-alis ni Stormfront sa Seven ay makakatulong sa kanya na muling sumali. Ang Homelander at Stormfront ay binisita sina Becca at Ryan at manipulahin si Ryan upang iwanan ang kanyang ina upang sumama sa kanila. Isang naguguluhan na si Becca ang nakiusap kay Butcher na iligtas ang kanyang anak, na pumayag naman itong gawin. Nakipagkasundo si Butcher kay Edgar, nangako na dadalhin si Ryan sa kanya. Gagamitin ni Edgar si Ryan bilang isang paraan upang mas mahusay na makontrol ang Homelander, habang ang kapalit ay papawalang sala din ni Edgar ang boys at papayagan si Becca na makasama si Butcher. Gumawa ng plano ang The Boys para iligtas si Ryan, na nag-set off ng sonic device para makaabala sa Homelander. Matapos iligtas si Ryan, nagbago ang loob ni Butcher at hiniling niya kay MM na dalhin sina Becca at Ryan sa CIA, na ipinagkanulo si Edgar. Inatake ng Stormfront ang grupo, ngunit nagtutulungan sina Annie at Kimiko upang labanan ang racist supervillain. Dumating pa nga si Maeve para tumulong sa laban, ngunit nakatakas si Stormfront. Inatake ng Stormfront si Becca, na nagudyok kay Ryan na gamitin ang kanyang mga mata sa laser sa unang pagkakataon upang iligtas ang kanyang ina. Pinutol ni Ryan ang lahat ng mga paa ng Stormfront, ngunit hindi sinasadyang iniwan ang kanyang ina na may nakamamatay na sugat. Nang mamatay si Becca, ipinangako ni Butcher na poprotektahan niya si Ryan at sisiguraduhing lumaki siyang isang bayani, hindi tulad ng kanyang ama, Homelander. Sa pagsasalita tungkol sa Homelander, dumating ang kontrabida upang bawiin si Ryan, ngunit hamarang si Butcher. Bago mapatay ng Homelander si Butcher, dumating si Maeve, na nagbabanta na ilantad ang papel ng Homelander sa pag-abandona sa isang eroplanong puno ng mga inosenteng sibilyan sa panahon ng pag-atake ng terorista. Ito ay nagpapahintulot sa Butcher na makatakas kasama si Ryan, at ibinalik ang bata kay Mallory at sa CIA upang matiyak ang kanyang proteksyon. Pagkatapos ay nagsagawa ng press conference si Stan Edgar, na sinisisi ang pag-atake sa pagdinig ng Senado sa Stormfront at inanunsyo na ang produksyon at pagpapalabas ng Compound V ay napos ng walang katiyakan, na humahantong sa ang boys ay naalis sa lahat ng mga kaso.
Si Annie at A-Train ay pinahihintulutang bumalik sa 7, na ikinadismaya ng Deep, na umalis sa Church of the Collective. Si Congresswoman Victoria Newman ay lumikha ng Federal Bureau of Superhuman Affairs upang mapanatili ang pinakamakapangyarihang mga individual sa Czech, kasama ang kanyang unang opisyal na empleyado ay si Hua. Sa pagtatapos ng season, ipinahayag na si Newman talaga ang superpowered assassin, habang pinasabog niya ang pinuno ng Church of the Collective leader na si Alistair Adana nang malaman ang kanyang mga plano na ilantad ang dumi sa 12-12 ng mga superhero. Maraming salamat po sa panonood.